Ngayong taong ito, naging saksi ang investigador sa malungkot na kwento ni Ronald. Nabawi niya ang may karamdaman sa isip na ama niya. Sa kabila ng marami pang problema, ngayon pong magpapasko ang ramdam ni Ronald. Kakaiba na. Sa lahat ng mga okasyon, ang Pasko na marahil ang pinakaabangan. May palitan ng mga regalo. Walang hintong handaan. At magsasama-sama ng pamilya. At gaya ng sinumang anak ninais ni Ronald na makasama ang ama. Nung bata pa ako, nakasama ko pa siya. Medyo ano na rin siya. May sinusumpong-sumpong na rin, pero maayos naman siya. Matagal nang magkaiwalay ang mga magulang ni Ronald. Kinuha na ako ng nanay ko. Simula nun, hindi ko na siya nakita. Tapos ng mga 12 anyos na ako, doon nakita ko na yung tatay ko. Ganun na. Wala naman ako magawa. Para tulungan siya. Nabalitaan na lang niya na mahigit isang dekada na palang ginawang preso ang may karamdaman sa isip na ama. Ang may kagagawan, mismong pamilya raw ng kanyang ama. Yung gate una-una, pagpasok po, mayroon pa isang bumayan. Nito lamang Setyembre, saksi ang investigador sa kalunos-lunos na kalagayan ng amang tatawagin nating si Efren. Mula sa labas, kapansin-pansin ang doble greyas na may 4 pang kandado. Para namang makakatakas pa si Efren yan. Minsan, pag nandun po ako, hindi ko na natignan yung tatay ko kasi ano lang ako sa sarili ko na ako lang yung nag-iisang anak niya, wala pa akong magawa. Kaya naman hindi na nagkatubiling umaksyon ang Social Service Development Department o SSDD ng Quezon City Hall. Kasama ang mga kinatawan ng barangay Pasong Tamo, isang rescue operation ang isinagawa. Doble pa nga. Nadatnan namin si Efren, nakatalungko sa kanyang selda, tila ba nananabik ng dalaw. Lingid sa kanyang kalaman, ito na ang araw ng kanyang kalayaan. Hindi mapigilan ni Ronald na maging madamdamin. Takpong matagal na niyang pinapangarap. Sige, lalabas ka na namin. Matagal ka na ba dyan? Ilang taon na? Ha? 10 taon. Tagal na pala to, 10 taon na pala. Subalit ang pamilyang nagpahirap kay Efren, hindi agad nakisama. Wala na kaming magawa eh. Kumbaga, ang nagawa na lang namin sa kanya, alagaan siya, ayusin, pakainin. Ulo nila, bakit hindi na kayo naman? Habang panahon nila ginawa ka, ayaw ang tatay ko! Huwag na kayo, ha? Habang panahon na nila pinagyayang ginawa nila kaayop. Ang mga operatiba sa pilitan ng pinaklas ang rehas. Malis yan. Oo. Salamat. Sige po. Sa loob, tumambat sa amin ang madumi at papahog selda ni Efren. Halo-halo ang amoy ng panis na pagkain, ihi at dumi na hindi na nalilinisan. Lang ha, matulas ka. Samantalang si Ronald agad na inasikaso ang ama. Niloko mo ako. At upang masuri ang tunay na lagay ni Efren, pinabuti namin na dalhin siya sa Maribeles Mental Health. Yung diagnosis ko sa kanya ay schizophrenia. So ito ay isang matagalang karamdaman sa isip
na kung saan nangangailangan din ng matagalang gamutan. Sa kaso ni Kuya, ang nangyari, hindi natin alam kung talagang ipinagamot na ito ng pamilya, pero kung sakali mang hindi, may panahon pa naman para umpisahan natin ulit. Nang mabawi ni Ronald ang kanilang padre de pamilya, hindi na siya nagsampa ng kaso laban sa pamilyang nagkulong sa kanyang ama. Nakalipas ang ilang buwan, binisita namin ang mag-ama. Masaya na ako kasi nakasama ko yung tatay ko. Tatay, kamusta na po kayo? Nung nirescue namin siya, payat na payat siya. Sabi nung doktor, malnourished na. Okay na. Kasi nakakain na siya ng, kumbaga normal. Mas malaya na siya kaysa sa kulungan niya dati. Kasama ang anak, sabay nilang nilalabanan ang kanilang karamdaman. Pero ngayon, hindi na raw iniinda ni Ronald ang sakit niya sa baga. Okay na yung pakiramdam ko. Pero unti-unti raw bumalik ang sakit ni Efren. Balik-balik. Kasi sa maintenance nga ng gamot, di namin masyado nasusuporta. At gayon, masaya na silang magkasama. May tanging hiling si Ronald para sa kanyang ama. Kaya gumaling lang siya. Para naman para yung kaming dalawa, yung maramdaman ko rin na may tatay ako. Magiliw siya at masaya nang kami ay magkita. At sa diwa ng Kapaskuhan, sinubukan namin dinggin ang kanyang hiling. O yan, di ba? So yan, nakakatulong yan. Kahit hindi ko mausay yung tulog na mausay din ang kain. Saka nakakatulong yan. Malakas. Agaw po, atama po. Umagot po. Magaling nyo lang po yan. Magaling nyo na yan. Sino na yan? Ganda lang po lang. Bapo po, bapo. Nagbigay rin ng Mercury Drug Corporation ng 3 buwang supply ng gamot para kay Efren. Pero higit sa mga regalong ito, may magandang dahilan kung bakit namin ito gustong ipagdiwang. First time kong mag-birthday na kasama siya. Christmas, New Year. First time din namin nung birthday niya, magkasama rin kami. At ang masayang pagdiriwang hindi namin pinalampas. Isaya kami sa kaarawan ni Ronald. Ang munting pagdiriwang na ito naway manatili sa kanilang mga alaala. Bakas sa ngiti ni Ronald at Efren ang nangungumapaw na ligaya. Hiling namin magpatuloy ito sa kabila ng hamon ng kanilang karamdaman. Ang pagmamahal na siyang tunay na diwa ng Pasko, walang pinipiling tao. Kaya dapat ipasa natin ito sa kaanak man o hindi kaano-ano. Dahil tiyak makakabawas ito sa mga nangyayaring gulo. Susunod! Hindi pa natin alam kung lalaki o babae, pero di ba? Ayos na siguro to, no? Ma'am, sir. O, no? Ha? Yan po. Ayan, respeto yan para kay baby paglabas.